Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa kayong lahat na nagpapadala at nagbibigadala sa inyong masa. At kayo ay mapapalinito. Kasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababalo at makasusumbong kayo ng kapanghingahan para sa inyong kaluluwa. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos, Ama sa lahat, siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat, sumasagot sa lahat. Papurihan natin ng Diyos na dakilan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, manglilikha, manunubos, at tagapag-alalay. Narito po kami, O Diyos, sa bahay, sambahan, upang kayo po ay aming papurihan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa aming pong paglapit, O Diyos, ipinahayag namin bilang Iglesia ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Dalangin po namin na kami ay inyong papatawarin sa aming mga maraming pagkukulang. Sa umagang ito, Diyos, lumalapit po kami sa kapakanan ng aming mga kapatid na may mga karamdaman. Ang kapatid na Lolita Olaveja
Miriam Toropia, Alan De Llosa, Herminio Manggubat, Eden Aldubino, Bless Torres, Marina Lacuesta, Lito Mercado, DM Reby Gunda, Maylin Rama, Virgilio Rañeses, Rodrigo Padillo, at Boy Ginto. Gayon din po ang aming mga manggagawa, O Diyos. Itinutulog po namin sa iyo ang aming mga kapatid na Pastor Gloria Alvarez, Pastor Domingo Palermo, Pastor Pipito Roasa, at marami pang iba, O Diyos. Sila pong lahat na nabanggit at ilang mga kapatid namin na nagpapagaling ay amin pong idinadalangin, O Diyos. Sila po inyong bigyan ng kagalingan, ibalik ang kalusugan, at bigyan din po ng kapayapaan. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat kami ay nakalalapit sa iyo na may kapakumbabaan. Dalangin din po namin ang aming bansa, ang aming Pangulo, lahat ng leader ng aming bansa, O Diyos. Buksan po ninyo ang kanilang puso't isipan at magbago sa mga hindi magagandang gawi na ginagawa nila sa aming bansa. Alam po namin, O Diyos, marami sa aming mga kababayan ang naghihirap. Kaya ang dalangin namin sa aming mga pinunong bayan, sila po ay inyong buksan ang kaisipan para madama ng mga mamayan ang kaginhawa at kalayaan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang napakarami naming mga kapatid na nasa ibayong dagat. Kayo po ang nakababatid ng kanilang mga kalagayan. Ang kanilang paghahanap buhay ay inyong pong pagpapalain. Idinadalangin din po namin ang mga bansang mayroong mga digmaan, Israel at Gaza, Libya, Syria, at Iraq. Dinadalangin po namin ang mga namumuno ng bawat bansa na nawa po'y mabuksan ang kanilang isipan, maramdaman nila na ang ibinubuhan ng digmaan ay pagkawasa. Ang dalangin namin, O Diyos, inyo pong bubuksan ang kanilang mga kaisipan na magkaroon nawa ng kapayapaan sa buong sanglibutan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang napakarami naming mga kapatid, mga Kristiyano na nagdaranas ng pag-uusig sa iba't ibang bansa. Sila po'y inyong patatagin sa kanilang pananampalataya sa iyo upang kanilang mapagtagumpayan ang hirap na kanilang dinaranas. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming Iglesia, United Church of Christ in the Philippines, sa pangunguna ng aming mga obispo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din po, O Diyos, ang aming Southern Tagalog Conference sa pangunguna ng aming Conference Minister, Reverend Rachel Hernandez, sa malawak niyang pamamahada sa mga iglesia lokal. Patuloy din namin idinadalangin, O Diyos, ang iyong mga pastor na nasa kanilang iglesia lokal. Patnubayan mo po ang kanilang gawain. Gayun din ang mga DM na tumutulong sa ikaulad ng iyong iglesia. Idinadalangin din po namin ang aming UCCT Magil Memorial Church, pangunguna ng aming konsilyo at ng aming mga lupon, mga organisasyon at lahat ng kaaniban, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa upang ang iglesia mo sa dakong ito ng Lucena ay maging mapagpala. Gayun din po dinadalangin namin ang aming paaralan, Magil
UCC Pimagil Memorial School sa panguna ng school board, ng mga guro, at gayon din ang mga magulang na sumusuporta at mga kabataang nag-aaral ay maging pagpapala nawa ito sa aming bayan. Dalangin din namin ang mga pinunong bayan, ang aming Governor J.J. Suarez, ang aming Mayor Dondon Alcala sa kanilang pamamahala kasama ang mga kagawad. Gayon din ang lahat ng barangay sa aming bayan, O Diyos. Pangunguna ng mga kapitan ng barangay kasama ang kanilang mga kagawad. Lahat po ay kami ay nagpapasalamat upang ang kapayapaan ay maghari sa bawat isa sa amin. Gayon din, dalangin namin ang aming mga maliliit na bata na narito sa bahay-sambahan. Kayo po ang magpala sa kanila hanggang sa sila'y lumaki, ipagpatuloy ang gawain ito ng iyong iglesia. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, pagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Tapos po,
salamat sa mga biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin. Narito po ang aming mga handog at nawa ay magamit namin sa ikalandagan ng iyong misteryo dito sa lupa. Palayan mo din po ang lahat ng nagsipagbigay. Po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang pagbasang sagutan po ay matatagpuan sa Matandang Tipan, sa Awit, Kabanata 51, Talata 1 hanggang 11. Dalangin paghingi ng kapatawaran. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong magandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Ang pagsadarasang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Ako'y masama ng buhat ng luwal, makasalanan ng ako'y isilang. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Ang kasalanan ko'y iyon ng limutin, lahat kong nagawang masama ipawin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Kung magkagayon ang aking tuturuan, sa iyon lumapit ang makasalanan. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. At ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Sabay-sabay po. At kung magkagayon ang handog na hain, dala sa dambahan, turong susundin. Malumit ay ito'y sa kami. Ang mabuting balita ayon kay Lucas, chapter 4, verses 18 to 19. Luke, chapter 4, verses 18 to 19, na ganito po ang inyong mapapakinggan at masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkain ng bahaging ito ng banal na kasulatan.
Tayo po'y sumandaling manalangin. Diyos ng pag-ibig at katuwiran, kami iyong tinawag at pinagsama-sama sa dakong ito mula sa iba't ibang kaabalahan at lugar na pinanggalingan. Kami po'y naririto upang minsan pa ay ipahayag sa iyo ang aming matapat na layuning makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Patuloy mo po ninyong palalimin ang diwa ng misyon na hangad ninyong aming ipagpatuloy. Bigyan po ninyo kami ng kalakasan, katalinuhan at determinasyon na isulong ang misyong inyong pinasimulan. At sa pagsasama-sama naming ito ay iyo kaming pangunahan upang lubos kaming mapuspos ng diwa ng pagkasi para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid, ang UCCP Magil Memorial Choir. Wala man si Sir Carlo, tuloy pa rin ang pag-awit ng ating choir. Pag-pray po natin siya sapagkat siya po ay may sakit. Ano po? Baka siya'y may lagnat. Binata po kaya dapat may lagnat. Pag ang inyong pastor na wala din may lagnat. Yan. Mga magulang ko at mga kapatid, sabi ko nga kanina, nung lumapit ang ating elder na patnugot, sabi ko, parang dalawa na kayo. Yan po ay bagong member ng choir. Hindi lang kumanta ngayon. Kumanta ba? Hindi po siya kumanta. Ano po? Bukod kay Manong Ben na pwedeng maging announcer, o announcer na sa radyo, meron pa palang isa pa. Si Kuya Bernard. Di po ba? Kala ko ako hindi magigising sa ganda ng boses. Talagang ang tukso nagkakaantok. Nakakaantok ang tukso. Pero palibasa ay nasa loob ng simbahan, kinakailangan tayo ay gising. Di po ba? Gising ang puso at kaisipan natin. Makapagtayo nga ng isang istasyon ng radyo para tayo makapagpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng radyo. Uso pa po ba ang transistor? Transition sasabihin ko Uso pa po? Yung pong kulay pula? Hindi na po ba yun? Ay, yung nasa amin po, kulay pula pa Ano po? Yan. Alam niyo ang pangalan? Emerald. Di ba? Yun po ay may 6 na baterya. Ilan na sa inyo? 4? May 4 pa yata nun Ano po? Yan. Subok na matibay, subok na matatag. Hindi po ako nagko-commercial. Kasi po doon po nung ako po ay bigla ako nagsukat ng height. Nung po ako'y kabataan, meron pong tinatawag na bukas na aklat doon sa Batangas City na ang istasyon ay DCBR, ang himpilang walang nakikinig. Mga pera, hindi pa ako tapos, sa United Church of Christ in the Philippines. Ano po? Sabi nung aming mga kapitbahay, kaya lang kami makikinig dahil naroon ang UCCP. Pero yun na rin at yun naman din na sinasabi ng mga balita, ganito, ganyan. Pero diretso pa rin. Ano po? So baka nga, banda-banda riyan, ay tayo ay makapagbukas. Mas maganda po yung naririnig ang tinig, wag lang magpapakita yung nagsasalita ng personal. At baka wala na pong makinig. Ang Pentecostes, tayo po ay nasa ika-10 na. Ano po? Kaya nga tayo po ay red. Ano po? Dahil ang Holy Spirit
nasa sa atin pa rin. May nagtanong ng bata, grade 5, ma'am, grade 5. Pastor, bakit ang ating, alam niyo yung liturgical color, pero hindi siya miyembro. Alam ko, hindi siya miyembro. Ay red, ay sa amin ay green na o kaya ay blue. Yan. Kasi merong ibang interpretasyon na doon sa kulay ang mga kapatid nating Roman Catholic Church. Ano po? Kaya po sila ay green at sila ay blue. Tayo ay red. Nakita ko po sa Facebook, bata, grade 5, Facebook. Doon po kay Pastor Obet ay green sa Batangas. By di maganda, sabi ko, siya ay green, tayo ay red. Pero symbolizing the growth of our faith. Ma-green yan o ma-red. Ano po ba? Pero balikan natin yung sinasabing Pentecostes. Ito po ay nagbibigay diin sa panahon ng mga disipulo, lalo tigit ngayong Mission and Evangelism Month, ay binautismuhan sa banal na Espiritu. Ang Kristo na kanilang nakilala sa Galilea ay nasa kanila na ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang kalooban ng banal na Espiritu sa mga disipulo ay may dalawang maningning na kahulugan. Una, mayroong pagpapataw na kapangyarihang espiritual para sa mga alagad. At ang kapangyarihang ito ang nagbunsod sa unang mga Kristiyano para maging epektibong saksi. Tayo, paglabas natin ng ating simbahan, ng ating templo, tayo ay sumasaksi na ng lahat ng ating makikita at maririnig sa ating mga katabi. Yung ating mga nakikita ay ating bibigyan ng kahulugan bilang epektibong saksi. Pangalawa, dito nagsimula ang kagyat na pagsunod ng mga alagad sa atas ng Panginoon na humayo sa buong sanglibutan upang mangaral, magpagaling, at magturo. Mangaral, magpagaling, at magturo. Ang mabuting balita, the good news ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid. Ngayong buwan ng Agosto, ikatatlo na araw na po tayo, Mission and Evangelism Month, ay pinamagatan natin ang misyon ng Iglesia, ipahayag ang mabuting balita sa mundo. Alam niyo po, yung pagpapahayag ng mabuting balita, hindi lamang dun sa purok Bible study. Ano po, sa atin nakikita rin yun, yung purok Bible study. Yung mga dumadalo na nandun ang inyong lingkod, wala na po kaming ginawa kung hindi mag-aral at magtawanan. Siyempre, kasama na ang Lunes pansit, Martes pansit, Miyerkules pansit, Huwebes pansit, Biyernes pansit. Ino po ang pangalan ko, hindi po pansit. Siyempre, biyaya yan, ano po? Ay talaga namang bukod sa iyong pag-aaral, andun po yung kwentuhan. Pinadarama natin ng bawat isa sa amin na pwedeng maging seryoso, pwedeng hindi. Hindi po ba? Pero kapag ipapahayag mo ang salita ng Diyos, kinakailangan namang medyo seryoso tayo. At nakikita sa sinasabi ng banal na kasulatan, sa ating pagkatao. Sa ating pagkatao. Sang-ayon po sa mission ng United Church of Christ in the Philippines, Magil Memorial Church, Lucena City,
na pinagtibay ng ating konsilyo noong unang pulong nito ay nakatalaga ang UCCP Magil Memorial Church upang manguna sa patuloy na pagpapalawak ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, magsilbing lugar sa paghubog ng mabuting mamamayan sa pamamagitan ng paglalaan ng pagkakataon para sa karunungang pang-akademiko at espiritual. Maging matapat sa pagbibigay ng mga tinatangkilik, magkaroon ng malalim na ugnayan sa loob at labas ng iglesia, at may programa sa pagpapalawak ng bilang at pagpapatatag ng kapatiran. Hindi po tayo mga NPA, tayo ay magkakapatid, tayo ay mga anak, tayo ay mga anak ng Diyos, anak ng pastol. Kaya tayo'y mga anak ng tupa. Hindi po ako galit. Kasi ang pastol natin, walang iba kundi nagpapahayag ng mabuting balita. Pag daw po ang Kristiyano ay galit na galit at tinawag kang anak ka ng tupa, ay matuwa ka. Dahil si Kristo ang ating mabuting pastol. Hindi po ba? Galit na galit ka na. Galit ka na. Sige, sabihin mo na. Anak ka ng tupa. Pero nakasmile. Hindi po ba? Pagdating po ng mga araw, makikita na ninyo yung ating mission and mission goal ng United Church of Christ in the Philippines, Magil Memorial Church. Medyo nabisi lang po tayo sa ibang mga gawain, pero dapat po yan ay naka-display. Binabasa at isinasabuhay. Kaganda po namang sabihin na, kaya pala ganun yung tabait. Mayroong sinusunod. Bukod sa Diyos, mayroong hangarin sa kanyang buhay, pananampalataya. Doon pa lang, tumutugon na tayo sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi, hinirang niya ako. Hinirang niya tayo. Ang sabi sa binasa natin. Ibinibigay dito ni Jesus ang layunin ng kanyang ministeryo na pinahira ng Espiritu upang ipangaral ang Ebanghelyo sa dukha, salat, nagdadalamhati, nilupig na espiritual, wasak ang puso, at yaong sa aking salita ay may takot. Ano po? Hindi po ibig sabihin dukha ay yung mahirap. Hindi po. Maging dukha sa paningin ng Panginoon dahil tayo'y sumusunod sa kanyang misyon. Pinagpapatuloy natin yung kanyang misyon. Pinupuspos ako ng kanyang espiritu. Ang paglarawang ito ni Jesus at ng kanyang paghirang ay kaugnay sa layunin at ministeryo ng Panginoong Yesus, kung saan mas malinaw na inilalarawan ni Propeta Isaiah ang kanyang espiritual na pagkatao at katayuan. Nang nagsimula si Jesus sa kanyang ministeryo, inulit niya ang talatang ito at iniugnay niya ang mga ito mismo sa kanyang sarili. Upang magampanan niya ang kanyang ministeryo na pinahira niya si Jesus ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan nito, nagkaloob sa kanyang ministeryo sa pamamagitan ng una, ang pagpapahayag sa mabuting balita sa may hirap, mapagpakumbaba
at mga nagdadalamhati. Pangalawa, ang pagpapagaling at paggapos sa mga espiritual at pagsikal o pisikal na may sakit, at maging ang mga wasak na puso. Pangatlo, ang pagsira sa tali ng kasamaan at pagpapahayag ng kalayaan mula sa kasalanan. At ang ikaapat, ang pagbubukas sa espiritual na mga mata ng mga nawawala upang makita nila ang liwanag ng Ebanghelyo na magliligtas. Ang apat na layuning ito ay nagpapakilala sa pangkalahatang ministeryo ni Hesukristo at patuloy na tutuparin ng Iglesia hanggat ito'y nasa lupa pa. Dito po sa ibabaw ng lupa, kaya pa natin yan. Hindi ko po alam sa langit kung magmi-mission pa rin tayo sa langit. Dahil wala pa nakakarating dito sa atin sa langit. Mapera dung mga nauna sa ating mga mahal natin sa buhay. Ang sabi nga, ako, Yahweh Espiritu. Ipinapahiwatig ng talatang ito sa matandang tipan ang doktrinal na baland na Trinidad. Si Yahweh, ang kanyang Espiritu, at ako, o si Jesus. Panahon upang lupigin lahat ng mga kaaway. Sabi pa rin sa banal na kasulatan. Hindi isinasama ni Jesus ang katagang ito. Nang ulitin niya ang propesiyang ito dahil sa panahon upang lupigin ang mga kaaway ay hindi magaganap hanggang sa kanyang muling pagparito. Tuloy lang ang misyon hanggang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Ang huling hatol sa mga makasalanan ay magaganap sa panahon ng dakilang kapighatian at sa muling pagparito ni Kristo dito sa lupa. Una, upang pagalingin ang mga sugatan at api. Ang kagalingang ito'y patungkol sa kabuuang pagkatao, kapwa pisikal at espiritual. Pangalawa, upang buksan ang mga espiritual na mga mata ng mga binulag ng sanglibutan at ng masasama, nang sa gayon sila'y makakakita ng katotohanan ng mabuting balita ng Diyos. At ang ikatlo, upang ipahayag ang oras ng tunay na paglaya at pagkaligtas mula sa paghahari ng masama, sa kasalanan, sa takot, at sa sala. Mga kapatid, lahat ng napuspos ng Espiritu ay tinatawag upang makibahagi sa ministeryo ni Jesus sa ganitong kaparaanan. Upang magawa ito, ay dapat tayong magkaroon ng malalim na kabatiran sa matinding pangangailangan at kahirapan na ibinubunga ng kasalanan at kapangyarihan ng masama. Isang kalagayan ng pagkaalipin sa kasamaan, pagkawasak ng puso, pagkabulag ng espiritual, at matinding pagkahapis. Ngayon, sa ating patuloy na pakikiisa sa buong mundo, sa sandaigdigan, sa pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoong Jesucristo, ay ating alalahanin na Kanyang inibig tayo at binigyan ng katapatan na makibahagi sa Kanyang kalwalhatian. Dahil dito, sa Kanya ang kapurihan at kalwalhatian na dapat nating ibigay. Sa pamamagitan niyan ng pagkasi
ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga po sa isang awit, at alam ko po na alam na ninyo ito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hinagpis ng mga duka, ang magandang balita ng kaligtasan. Habang patuloy na umiinog ang mundo, dumarating ang gabi at muling sisilang ang araw. Tuwin ay ating alalahanin na tayo ay isang mundo, isang sangkatauhan na nakaririnig at isinasabuhay ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo dahil ito ay nasa mabuting balita sa banal na Biblia. Bago po ako magtapos, pwede po bang itaas ninyo yung dala ninyong Bible? Tingnan lang natin kung meron niyang dalang Bible. Maraming salamat po. Ibig sabihin, ang mabuting balita ng Panginoon, hindi lamang natin dala, isinasabuhay at ipinamalita sa lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating awitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya bilang paghahanda sa dulang ng anak.
with God and all, assured of life even after death, no more sorrow and no more defeat. There's only love, justice, and peace. Mga magulang ko at mga kapatid, sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ng sinumang kumain nito. At ang pagkain binibigay ko sa kabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman." Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw nga po ang aming Panginoon noon ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Kanina o aming Panginoon, sa aming pong panalangin pastoral, panalangin pangkalahatan, amin pong idinulog sa inyo ang aming mga sarili. Kami po ay mahina, kami po ay makasalanan. Kaya naman o aming Panginoon, amin po itong nilapit sa iyo, dahil ito ang nararapat, ang maging tapat at maging malinis sa iyong harapan, upang ang aming pagtanggap ng Diyos ng iyong pagpapala ay aming makamtan, hindi lamang sa pang-araw-araw naming pamumuhay, lalo tigit ibabahagi namin ito sa aming harapan. Salamat o aming Panginoon sa iyong pagpapatanggap. Sa aming pong kalagayan o aming Panginoon, andito po ang simbolo ng iyong katawan ng iyong buhay, ang hostia at ang katas ng bukas. Patuloy niyo itong binwisyonan, pagpalalan po aming Panginoon, upang sa aming pagtanggap, di lamang ang kalakasan, kung hindi ang kapulihan ng pag-iisa ng aming Panginoon, ang karanasan namin para sa iyo o aming Panginoon. Maraming salamat ang Panginoon sa ginawang pagpapala at pagmatawad sa bawat isa. Ito po ang aking panalangin ng mayroong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang at mga kapatid, mula pa rin po sa banal na kasulatan, mula po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, at ang Panginoon Jesucristo, kasama ng kanyang mga anak, sa buong maghapon at gabi na paglilingkod dahil ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita, ng pagpapagaling at ng pagpapakain. Nung dating hapon na, nagkaroon ng isang pagsasalusay. Ang ating Panginoon Jesucristo kasama ng kanyang mga anak. Dinampot ni Jesus ang inakay. Matapos makapagpasalamat kay Panginoon Pilato, niabot at inihagis ng mga kagad at sinabi, ito ang aking katawan na inialay at inhandog para sa inyo. Kunin ninyo, kanin ninyo, bilang pag-alala sa akin. Matapos pagkakunan natin ang Kristo sa unang kanyang pinagpapanayon sa araw, hindi siya nagkasalamat, iniabot at inilahagi sa kanyang kanilang at sinabi, ito ang saraw ng aking Panginoon kapanin, ang dugo na nabulog dahil sa inyo. Kunin niyo, inumin niyo, bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa nintay ka na kapal at inakay, at inuusahan ng ating Panginoon Kristo. Patuloy natin sila sa buhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagbuhay, at ang pagbuhay. Ang ulang ko, mga kapatid, ito natin ang mayroong kalukulan, ang handa sa ulang.
Tanggapin po natin simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo nang mayroong kaluguran.
Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin ng pasasalamat. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinasasalamatan ka po namin dahil sa aming pagkakaisa at pagbabahaginan bilang isang katawan ni Kristo. Gayon din sa pagbubuklod mo sa amin tungo sa sama-samang pagdalingkod. Ngayong aming natikman ang salusalang handa para sa amin, ito nawa ang patuloy na magpapalakas at magbibigay ng pag-asa sa aming lahat. Samantalang kami tumatahak sa isang buhay na daan para sa iyo. Muli, o aming Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ikalawang pag-aandon.
dibdib namin ay punuin ng banal mong pag-ibig. Mapagpala naming Jesus, tusin ang pag-irog. Mapagpala naming Jesus, tubusin ang pag-irog. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sapagkat minsan pa ipinaalala mo sa amin na ikaw ang mabuting pastol na dapat naming sundan. Lalo tigit sa ginawa mong pagmimisyon sa ibabaw ng lupa. Salamat po sa iyong pagtuturo. Salamat po sa iyong pagpapagaling. At lalo tigit, salamat po sa patuloy mong pagpapakain sa iyong mga anak. Dahil dito, aming Panginoon, tinatapos po namin ang aming pananambahan nang mayroong kaluguran na nadama. Dahil sa amin nga pong kalagitnaan, andito ka sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan sa inyong mga anak ay lumapit, tiklop tuhod, nakatayong nananalangin o aming Panginoon. Sila po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa buhay, sa kalakasan, lalo tigit sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Salamat, Panginoon, dahil patuloy kaming natututo na magpasalamat sa iyo. Gayong din, o aming Panginoon, sila po ay lumapit, humihiling ng inyong pag-alalay at ng inyong paggabay sa kanilang paghahanap buhay, pag-aaral, ano man ito, aming Panginoon, andun ka sa piling nila. Sa tuwing sila ay mayroong problema, pagsubok, alam ko pong aalalayan niyo sila. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay lumapit dahil sila po ay may karamdaman o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Mula po sa tinuro sa amin ni Pablo, kami, dakilang Diyos, ay naririto para sa patuloy mong pagpapagaling, kasama ng aming pananampalataya. Narito pong muli ang aming mga kanang kamay, patuloy naming idinadampi sa aming mga katawang lupa na mayroong karamdaman. At alam po namin, dakilang Diyos, sa pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy ninyong pagagalingin. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa walang humpay mong pagpapagaling at pakikinig sa aming mga panalangin. Gayon din, o aming Panginoon, amin pong idinadalangin ang iyong mga anak na nanatili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan. Ang iba sa amin ay nanunood at nakikinig sa amin, o aming Panginoon, saan man sila naroroon. Patuloy niyo po silang abutin ng iyong kapangyarihan at patuloy na ikaw ay kinanlin bilang kanilang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Maraming salamat, o aming Panginoon, sapagkat sa buong sanglinggo, nadama namin ang iyong pagkalinga, o aming Panginoon. Meron lamang po kami mga prayer requests, o aming Panginoon. Sinasama namin sa aming panalangin ang aming mga kapatid na Nisha at Ina sa Nahon, o aming Panginoon, na ngayon ay tumatahak sa New York
para po makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Nawa dakilang Diyos, hawakan niyo po itong mga anak niyong ito at makarating sila ng maluwalhati sa kanilang paroroonan. Pinagpe-pray din po namin dakilang Diyos ang aming paaralan. Lalo tigit yung pong mga anak mong binigyan mo ng karapatan para po itaguyod o aming Panginoon ang aming paaralan sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod, sa pamamagitan ng pagrerehistro sa SEC o aming Panginoon, na ngayon ay nakikita po namin ang kaliwanagan at kami po'y nagpapasalamat dahil andyan ka para sa aming paaralan at sa mga anak mong patuloy na naglilingkod para po ito'y maging makabuluhan. Kami po, dakilang Diyos, ay lalabas sa iyong bahay dalanginan. Baon-baon namin ang mga nakita at narinig namin o aming Panginoon, at ito'y aming bubuksan sa sandaling ang aming pananampalataya ay patuloy na lumalakas para sabihing ikaw ang aming Panginoon o aming Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pag-uwi, alalayan niyo po kami o aming Panginoon, at alam po namin, dakilang Diyos, patuloy kang naririyan para sa amin. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Unang-una na sa inyong mga anak na tigluptuhod, nakatayong nananalangin sa inyong dambana, sa pamamagitan ng inyong abang lingkod. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutup din lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.